Ang tanong, may pag-asa pa talaga ang laban po ni Casimero at ni Inoue, no? Pag-uusapan po natin 'yan kasi po pagkatapos po ng official press conference po ng Marlon Tapales at Naoya Inoue sa December 26 ay naitanong po itong si Casimero doon kay Naoya Inoue at tila hindi po maganda at ang pakiramdam po ng mga Casimero fans ay pinagkakaisahan na naman siya ng mga vloggers kasi naman yung mga vloggers nagsi-post po, no? Si Kamao TV ay nawala ng interes kay General Casimero. Hindi daw magaling. At ito naman si Boy Bakal, ganun din, no? Nawalan ako ng gana kay Casimero. Hindi naman magaling. Talaga namang nilalagay nila doon, pati si Sports Talk, mahina pala si Casimero. Ayan po ang mga title po ng ating mga kaibigan. At pakiramdam, parang ba't naman ganito tayong mga vloggers? Ayun ang pakiramdam po ng mga Casimero fans. Pag-usapan natin ngayon, ano ba talaga yung katotohanan dito? At may pag-asa pa ba talagang mangyari itong laban na ito? Pangungunahan ko na po kayo, ha? Gusto ko po makita pa rin yung laban na yan ni Casimero at ni Inoue. Pero ang katotohanan po, pag-usapan po natin. Handa ka na ba? Because here comes the boom boom pow. Tingnan mo naman si Inoue. Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. This video is presented by sportsplus.ph. Okay, so balita po ngayon sa social media, ito pong interview ni Inoue na parang sinabi niya na yun na nga, parang mahina daw at talagang napatingin po yung mga ibang mga tao, no? So, ang sasagutin ko dito sa video na ito ano po ngayon ang pag-asa po ni Casimero na makalaban itong si Naoya Inoue, no? Siyempre, bulong-bulungan po at alam ko na interesado pa rin ang iba dito sa laban nito dahil may nagtanong, no? May nagtanong na hapon, ibig sabihin, interesado pa rin ang Japan. Iyon po yung aking pananaw po, no? Ngunit katotohanan din po na sayang po ang audition ni Casimero kay Uguni dahil malaki sana ang tsansa na siya po ang isunod ni Naoya Inoue pagkatapos kay Marlon Tapales, manalo man o matalo. Yan ang balita po. Ngunit ang katotohanan po, nasa bola po, ang bola po ay kila Casimero at saka sa promoter niya. So paano po mangyari ulit ito, no? Medyo bumaba po yung tsansa sa katotohanan po ni Casimero na makalaban si Naoya Inoue dahil halatang-halata naman kay Naoya Inoue na walang personalan. Siya po ay naghahanap ng magandang laban at ng accomplishment. Alam natin na sinabi niya na makakatatlong laban daw siya sa super bantamweight bago umakyat ng super featherweight. At pagkatapos niya, kung sakaling maipanalo niya po yung laban niya kay Marlon Tapales, magiging undisputed na po siya sa super bantamweight. So, dalawang division na yan. So, ano pang gagawin niya dyan kung hindi siya makakuha ng magandang laban? Or yung laban na magbibigay po sa kanya ng additional legacy. So, I'm not naming names, pero pagkatapos po ng pinakita talaga ni Casimero kay Uguni, ay talaga naman pong medyo, syempre, nakakawala ng gana talaga kung ikaw po si Naoya Inoue. Ayan po ay katotohanan. Kaya nga po nung pinag-uusapan po natin dito, hindi man natalo itong si Casimero ay parang talo dahil nga po, dapat ito po ay showcase. So, paano ngayon ang gagawin natin? Ito po, no, bilang isang vlogger, content creator at nasa labas po, wala po sa Team Casimero or Team Naoya Inoue, sa tingin ko naman po ay pwede pa pong magawa ng paraan. Lalo na po kung meron naman pong communication po ang promoter po ni Casimero at ni Naoya Inoue, no? Posibleng mag-promote ang promoter ni Casimero kung sakaling gusto ni Naoya Inoue lumaban muna sa super bantamweight pero hindi naman talaga yung habol nila. Ang habol nila itong si Naoya Inoue ang mag-promote. So what should Casimero do next? The fight with Uguni, actually, whether he wins that or not, if yung kunwari rematch po yung mangyari, it will not be that impressive anymore. Kasi who is Uguni? Di ba? Assumingly, dapat in-knockout niya. Now, that's the safest fight for Naoya Inoue. I mean, for Casimero kasi kayang-kaya niya talunin talaga yan eh. Unfortunately, hindi yun nangyari. So, what's next now? Sa aking palagay, they have to go the hard route
Ibig sabihin, kailangan talaga nila kumuha po ng isang matinding laban na magbibigyan po ng karapatan itong si Casimero na makalaban dun as a rated boxer or as a mandatory. So, kailangan niya lumaban ng isang mandatory fight. Not directly kay Inoue, kundi, kumbaga maging number 1 siya. Either sa WBA, WBC, WBO. Kaso sa WBO yung pinakamaganda yung relationship niya kasi number 3 siya dyan. So, kailangan niya lumaban ng matinding laban. Kaya nga, pinag-uusapan ngayon yung Martin, hindi dahil sa sinasabi natin na sinasabi ng iba na walang panama si Martin. Pero respeto kasi number 4 po si Martin sa IBF. So, ibig sabihin, meron siyang 200. Ibig sabihin, pwedeng sa WBO yung daan niya, pwedeng sa IBF. So, sino pa yung pwede niya makalaban? WBC or WBA. Yan po ang dapat isipin ngayon ng promotions po ni Casimero kung paano nila iipitin itong si Naoya Inoue na labanan sila kung may mandatory. Ang rinig din po natin ay parang 18 months daw yata na walang mandatory itong si Naoya Inoue. So, ibig sabihin, meron pong choice itong si Naoya Inoue. So, it's up to him kung sa tingin nila ay mahina na itong si Casimero, pwede rin nilang ikonsidera na si Casimero ay parang gagawin nilang activity fight dahil nga naman maganda pong istorya. Sa totoo lang, personally, sa mga Casimero fans, gusto talaga nating makita yung laban na yan. Kaya nga tayo na-frustrate ng todo dahil nasayang masasayang yung opportunity sana na ayan na po sana yung laban. And totoo po yan. With walang halong kumbaga sinasabihan nyo na hindi, plastic. Hindi po. Talagang gusto natin makita. Dahil kung may Pilipino na, kumbaga, yung story niya ay dikit na kay Naoya Inoue, ito yung gusto natin makitang ending. So, nakaka-frustrate ito kung hindi ito mangyari at hindi naman kasalanan ni Naoya Inoue dahil dapat talagang inaayos po nila Casimero yung kanilang, kumbaga, dapat pinanalo nila yan Ilang beses na yan. Naalala natin yung kay Paul Butler. Siya na dapat ang sunod nun. After kay Paul Butler, naging si Paul Butler pa. Ngayon, ito, siya na dapat ang sunod. Sinabi na nga, yun ang sinabi nila. Assumingly, allegedly, ganito pa po yung nangyari. So, aabangan natin yung sunod na laban. So, ang clue ko dito, ang tingin ko dito, pag ito pong next na laban niya ay hindi na naman maganda yung pakita niya, ay talagang wala na po talaga siguro. Mahihirapan na po. Pero pag maganda po pinakita niya at lalo na kung ang kalaban nito ay talagang kailangan na kahit papano ay magka-interest din ulit itong si Naoya Inoue, kailangan yung magaling na, hindi yung kumbaga activity fight na naman. Yun po yung katotohanan po dito na minsan hindi po matanggap ng mga Casimero fans pero yun po yung nakikita ko. Meron pa po medyo lumiit lang yung chance ngayon. Pero nasa sa kanila po yan sa next fight. Total, hindi naman din magiging available si Naoya Inoue kagad. Okay sana yung timing, kakatapos ng laban ni Casimero, tapos kakatapos ng laban ni Naoya Inoue. Ngayon, meron pa akong isang naisip. Pag matalo si Naoya Inoue ni Marlon Tapales, magandang revanche. Pareho sila maglaban para magkasubukan. Yan, kung mangyari po. So, ano po sa tingin nyo? Kung kayo po ang tatanungin ko, malaki pa po ba ang tsansa na mangyari po itong Inoue versus Casimero or wala na po? I-comment lang po sa comment section at welcome po lahat ng inyong komento, negatibo man o positibo. Salamat po at kita tayo ulit sa next video ko.